goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night. Sa pumili na mindfulness card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng inyong yumao. I kinda feel like regret energy, okay? And I feel like this soul has childhood issues or even memories. Very traumatic energy is what I see here. At ayaw ng kaluluwa na ito na ma-experience mo yung same fate kagaya nung nangyari sa kanya. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, paano feeling ko message din siya ng mahal na Panginoon for you guys, alright? Kasi I have a feeling that you're definitely a good person, a very authentic one. I also feel like parang sa talaga yung energy. Okay, siguro kung sino man siya, malungkot siya. Okay? Kasi siguro may mga bagay siyang hindi na-experience siya. So, we have the free and this one. So, gusto sabihin sa inyo ng yumao na ito na iwasan mong maging materialistic. Break free from such toxic habits. As you can see, I feel like that is something na holding you back from the Lord. Parang din siyang ka-vibe ng number 2, which is teaching you on how to be good. Pero ito kasi yung mga naranasan niya, yung mga bagay na nire-regret niya, at ayaw niya matulad ka sa kanya. So, yung the merit making a nightmare. So, gusto niya sabihin sa inyo na kapag nakaranas ka ng nightmare, mga hindi mabubuting bagay, tuwing gabi, mag-pray ka sa Panginoon, as you can see. And be grateful na rin sa tuwing naliligtas ka niya. Kasi maybe you do have nightmares. At minsan naliligtas ka kapag tinawag mo yung pangalan ng mahal nating Panginoong Hesukristo. So, yun yung dapat mong gawin na tawagin mo ang Panginoon sa tuwing nagkakaroon ka ng nightmare. Okay? And of course, if ever you do experience it, remember to pray every night na pag-pray mo sa Panginoon na hindi mo na sana maranasan yung same nightmare na naranasan mo before. And remember that whenever you don't have a nightmare, be grateful kay God kasi sinagot niya yung prayer. Alright? So, gusto sabihin ng yumaon na siguro namatay siya dahil sa aksidente, as you can see here. And with the connected being here, ibig sabihin lang nun na kahit namatay na siya, connected pa rin siya sa inyo. At saka gusto niya sabihin sa inyo na umiwas ka sa mga bagay na pwedeng mag-cause ng accident. Kasi I feel like this soul has a traumatic experience with regards sa accident kasi baka yun yung naging cause of death niya. Alright, ayaw niya makaranas ka ng ganong klaseng death. Okay, so let's see what we have here. So, we have the fright and treasure. So, ito nga yung regretful siya. Siguro siya yung tipong tao na tipong soul that, nung mga time na buhay pa siya, masyado siya materialistic. Okay, at sa ngayon, parang takot na siya na maging materialistic kasi nalaman niya na ito pala yung nag-hold back sa kanya from the Lord. Siguro naging alangan yung kanyang kaluluwa if God will forgive him or not, okay? Ayaw kanya actually mapunta dun sa alam mo na kung saan, okay? So, kaya iwasan mo maging too materialistic. Okay, iwasan mo yung kanyang pagkakamali. Kasi I feel like until now, this soul feels regretful sa mga bagay na nagawa niya before. So, yun nga, with the stopping here. So, with the marriage and this one nurture, so, I'm sensing na whomever yung yumao na to, gusto yung sabihin sa inyo,
na mag-ingat ka sa mga tao na parang nag-i-stop ng inyong connection with the person that you do care about. Kasi some of you already meet a person na talagang nagmamahal sa inyo. Yung hindi toxic relationship. And I'm sensing here na gusto sabihin ng yumao mo na kung sino man na mabuting tao na yan, there's a potential na magkaroon kayo ng anak and get married too, as you can see. And if ever you're still single, gusto niyang paalahanan sa inyo that if ever you will be married to someone, make sure na kung sino man yung tao na yan, ito ay mabuting tao. At gusto niya rin sabihin sa'yo that if ever you already found the one, may mga tao na backstabber na pipilitin niyang mawala yung mabuting tao sa inyong buhay. Kasi mga masasama na yan, ayaw nilang nakikitang masaya yung ibang tao. Okay, so we have the mindfulness card. So, no wonder why we have this one. Ibig sabihin lang nun, guys, be mindful ka rin sa mga tao sa inyong paligid. Kasi, you also dealt with people na parang pinipigilan niya yung kaligayahan mo. Okay, and also be mindful na rin about sa mga bagay-bagay na meron ka. Kasi, you know, some of you guys, marami siguro kayong materialistic desire to the point na ito yung baka bagahin nyo na magdadala sa inyo pababa. So, make sure iwasan nyo yun. Be mindful about what you're doing. Okay, yun yung mensahe sa inyo ng inyong yumao. So, I really feel like yung energy na 50-50 siya, na matatanggap siya sa langit o hindi. Parang ano siya eh. Hindi naman siya actually nasa baba kasi if ever this soul was down there, hindi tayo makakuha ng message from that one, from that soul. Okay? Siguro ito siguro yung soul na nasa purgatory. Okay? At I'm not sure if God will give him a chance kasi kung him or her a chance kasi kung bibigyan man siya ng pagkakataon ng Panginoon, if ever this soul wasn't able to go to heaven, then this soul might reincarnate para gawin niya kung ano man ang tama niya dapat na gawin. Okay? So, ayaw ka niya actually patulad sa kanya na alangan yung kaluluwa. So, you have to use in here. I feel like this soul wants you to know that you really have to use your money wisely. Wag lagi sa materialistic desire. And observe your life na rin. Kung mas marami ka bang nabigay sa sarili mo kaysa sa naipantulong mo sa iba. So remind yourself to actually use the money to help others. So, yung mapapayo ko lang sa inyo guys, tuwing sa sweldo kayo, maglaan kayo ng envelope for charity work, at least 10% of your salary. Ilagay nyo dun sa envelope para kung sakali man may nangailangan ng tulong, may nanlilimos or so ever, dun kayo kukuha. Kaya kasi minsan hirap kayo magbigay ng pera sa mga nangailangan kasi wala kang nakalaan na pera for charity work. So make sure you do have that money for charity. Okay, so we have this one. So this is with regards to abundance as well. So we also have this one in reverse. So, I feel like some of you could be, parang binabaliwala nyo yung mga payo sa inyo. Siguro kung madalas kayong makinig ng mga, let's say, hula, naka-reverse kasi to, minsan iniiwasan nyo yung mga payo. So, huwag nyo iwasan yung mga payo, guys. Kasi, baka yung mga payo ng mga, let's say, nanguhula na yan, baka naman yan yung magdala sa inyo into, something that is abundant. And we have the lie here. We also have this. Memories. Okay, don't leave a lie is what I said. So some of you, honestly, nalulungkot lang ako kasi I feel like it's more likely about social media. Maybe whomever this is, this soul could have use social media para ipangmalaki yung mga na-accomplish niya. Okay, basta masyado siyang materialistic. Iwasan mo yung pagpo-post at saka fake it till you make it. Iwasan mo yun.
iwasan nyo mag-lie kasi may gialangan din yung kaluluwa mo if you are a liar. So with the memories, ibig sabihin lang nun, may mga napagdaanan siya, may mga nagawa siyang mali sa kanyang buhay na ayaw niyang gawin mo rin. Okay? So gusto niyang sabihin sa'yo na nagsisisi siya sa ginawa niyang kalokohan in the past. Maybe this is a liar too. At ayaw niyang gawin mo rin yun. Siguro siya rin, hindi siya nakikinig ng mga payo before. Kaya nangyari is, napunta sa alangan yung kanyang kaluluwa. So we have this one in reverse. We have the future in either way. So, parang feeling ko yung kalungkutan dito sa ending na glass pebbles natin. Ibig sabihin lang na gusto niya sabihin sa'yo na yung future walang katiyakan. Kasi remember na yung nangyari sa kanya, biglaan siyang namatay. Maybe could be about accident as you can see here. Okay, so this is nakabaliktad. Ibig sabihin lang nun, meron siguro kayong mga desires, kumari na mga good hobbies naman like artistic hobbies and so forth. Gusto yung sabihin sa'yo na itry mo nang gawin yun kasi hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Okay? So, I really feel yung kalungkutan niya kasi may mga bagay siyang hindi nagawa. Siguro ito yung tipo na hindi niya talaga in-expect na mamatay siya agad. Siguro this is somebody na let's say, wala naman siyang problem sa kalusugan, healthy pa siya, tapos dahil sa nangyari ito, nawala siya, biglaan. So, let's see what else do we have here. Ano pa yung kanya mensahe sa inyo? Okay, so, I really feel na gusto niya sabihin sa'yo na mabait kang tao. At saka, iwasan mo maging arrogante na rin, lalong-lalo na sa materialistic na bagay. Okay. Gusto niya rin sabihin sa'yo na alanganin yung kanyang kaluluwa. Some of them, they're not accepted by heaven, sa langit. So, baka nag-end up sila sa purgatory. So, ayaw nilang mangyari yun sa iyo. And I really feel na nagugulan din sila at naiiyak na rin. Tungkol sa ginawa nila dati. Okay? So, the Chariot, parang gusto sabihin na yumaon na to. Parang mas mainam pa na parang walang nangyayari sa career. Feeling ko yung depression ng soul na ito. Kasi nangyari sa kanya, swerte siya with regards sa money, sa career. As you can see here, gusto yan sabihin sa'yo na iwasan mo mag-brag post, iwasan mo maging mayabang. Okay, kasi I have a feeling with the lie here, okay? Siguro ito yung tipong soul na nagpo-post sa social media, mahilig siya doon. Okay, nagmamalaki. Okay, kasi minsan, siguro nangyari dito, lalong-lalo na sa Facebook, parang payabangan na lang sa social media. Tapos siguro kung ma-meet up mo sila sa personal, parang ang fake. Magulat ka na, parang di naman ganito yung nasa social media, okay? So, gusto yung sabihin sa'yo, iwasan mo yun. Kasi kung mag-into social media ka, baka ma-addict ka doon to the point na maging brag poster ka, so iwasan mo yun. Actually, sa inyong reading, sumasakit talaga yung throat ko. Meaning lang nun, parang may blockage siya with regards sa throat chakra. Parang pinipilit ka na huwag maging masyadong extrovert. Okay, so yung kasi yung pagkakamali niya, baka masyado siyang extrovert. So, we have this one. So, malungkot talaga siya, guys. Gusto yung sabihin sa'yo, iwasan mo yung mga tao na bad influence sa inyong buhay kasi baka rin, yan din yung nagdadala ng pagkamalas or, pag-sway ways from the Lord, as you can see here. Lalo-lalo na sa materialistic desires. Okay, and we have this one, judgment. So, ito yung gusto niyang nabanggit kanina. Gusto yung banggitin na pagdating ng panahon, may judgment. Okay, obserbahan ka ng Panginoon kung paano mo nilusta yung pera mo. Ito yung gusto yan sabihin sa inyo. At
Kung gastusera ka't gastusero sa pansarili mo lang, doon ka talaga alangan. Okay? So I feel like ito rin yung gusto niya sabihin sa inyo, na iwasan nyo rin maging passionate sa materialistic desires. I feel like this is more likely about collections. Okay? So iwasan yung mangolekta na mga bagay-bagay, kasi maybe this is your energy sometimes. Sa pag may nagustuhan ka, bibilhin mo na agad. So iwasan mo yun. So with the Queen of Swords and Death, okay, dito siya hindi maka-move on. Nabiglaan talaga siyang namatay. Kasi with the Queen of Swords in reverse, ibig sabihin nun, hindi niya expect yung death. Okay? Wala sa isip niya yung death. Yung endings. Gusto niyang sabihin sa inyo na ganito rin talaga sa buhay. Na hindi mo na-expect yung death. Di natin alam kung kailan parating yung ating katapusan. Kaya ngayon pa lang talaga guys, dapat ayusin nyo na yung kaluluwa. Actually, pangalawang file na ito na nagsasabi about sa, pag-iingat sa ating kaluluwa. Pag-iingat na huwag tayong gumawa ng masama. So, gusto sabihin ng yumao na to na huwag mo siyang gayahin na materialistic, okay? Kasi dahil nga doon sa pera, natakot na siya. Okay, so, yun nga tungkol sa nabanggit ko, if ever you are someone that is definitely blessed with money, baka napagkalooban ka ng Panginoon nun, kasi your mission work is definitely to give for the poor or dun sa mga nangangailangan. Kaya, huwag yung talagang kakalimutan guys sa mag-iwan ng pera for charity work. Napaka-importante niyan. And see your life as well. Okay? Kasi hindi maganda na napakadami mong ari-arian pero konti lang yung natulong mo sa mundong ito. Dapat balanse guys. Okay? Pwede naman sobrang napagbigay. Okay? Kaysa naman sa sobrang yaman mo pero ang onti lang na natulong mo. Nakahiya yun. When the judgment day comes, ito yung pinapalahanan sa inyo ng inyong yumao. Okay, so anyway, that's it with regards to your reading. So I hope na napulutan nyo ng aral yung buhay ng inyong yumao, and pray for this soul, kasi I know na malungkot yung kanyang energy, kasi nga hindi siya actually nag-end up sa heaven. Okay, doon siya sa gitna purgatory. Okay, maybe yung belief niya sa mahal ng Panginoon yung nagligtas sa kanya, at siguro hindi naman siguro siya gumagawa ng masama, diba? Yung nalungkot lang dito talaga yung materialistic desire, yun siguro yung nag-hold back sa kanya. So sana matuto kayo sa kanyang pagkakamali. Okay? So, anyway, let's focus on, making our souls be worthy of heaven. So, anyway, that's it, guys, and God bless all of you.